Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang batiin yung mga followers ng ating Panginoong Jesucristo sa South America. So kung taga South America kayo, let us know in the comment section below. Paalam niyo po sa akin. May mga ilan po tayong kakilala dyan na sumusubaybay dito sa ating channel, especially sa Brazil. So hello po sa inyo. At tuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa Redeemer God. Mantakin niyo po, isipin niyo mabuti. From Israel. Doon nagsimula yung ministeryo ng Panginoong Jesucristo, umabot hanggang South America, North America, Asia, Middle East, Australia, at sa mga maliliit na island sa mundo, inaabot ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. That's just amazing, no? At tuloy-tuloy po ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Our hope is the entire world. The vast majority of the world's population will become followers of the Lord Jesus Christ, and by that time, the world is so much beautiful, so much better than today. Kung paano yung mundo natin ngayon, so much better than the time of Jesus Christ. No? Ang laki na ng development. Now, ang tatalakayin po natin ngayon ay sa Psalm 22, 27 to 28. So, reviewin ko lang po kayo. No? Ito mga nakarang araw, nagsimula tayo sa talakayan ano ba ibig sabihin ng Redeemer. Tapos sinimulan natin yung creation, fall. Ngayon tayo, ang tinatalakay po natin ngayon ay promise of redemption. Na yung buong Old Testament, ito ay pangako ng pagtutubos. Darating yung Messiah, yung Redeemer, Jesus Christ. At sisimulan niya po yung pagtutubos sa lahat ng mga bansa. So, yan po ay nagsimula ng first coming, Isaiah chapter 9, verse 6, For unto us a child is born, a son is given, and the government will be upon his shoulder, or shoulders. So, nagsimula na po yan sa panahon ng Panginoong Jesucristo. It's a growing kingdom like a mustard seed, maliit na buto na tinanim hanggang sa lumago. Sabi ng Panginoong Jesucristo, it's like a mustard seed, it's like a yeast na hindi mo makita sa umpisa pero later on makikita mo na impluwensya na yung buong mundo. Okay? And then, makukompleto po yung proseso ng pagtutubo sa lahat ng mga bansa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, and then the perfect world. Pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, nandiyan na po yung judgment, resurrection, judgment, and then the perfect world. Okay? Yan po yung sinusundan natin. Ngayon po, nandito tayo sa promise of redemption. Ngayon po, sa yung buong Old Testament, punong-puno po yan ng pangako na darating yung Messiah. Now, dito po sa Psalm 22, verse 27 to 28, ito po yan. Ito po yung, kumbaga, tingnan natin to as a prophecy na magaganap dito. There's a growing redemption, growing restoration, expansion of the kingdom of God. Wala po rito ang isang diktador na maghahari sa mundo, one world government, one world currency, one world religion. Tingnan nyo na lang yung talakayan natin patungkol sa Antichrist ng mahaba. Yung mga talakayan natin dyan. Walang prophecy na ganun sa Bible. Ang prophecy na nasa Bible is a growing kingdom of God. At dito po sa Psalm 22, ito po ang sinasabi. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. Yan yung prophecy. All the ends of the earth, yung buong mundo, aalalahanin ng Diyos at tatalikod sa kanilang mga kasalanan at lalapit sa Diyos. And all the families of the nations shall worship before you. For kingship belongs to the Lord and He rules over the nations. Sa Tagalog po, Panginoon, maaalala kayo ng tao sa buong mundo. At sila ay manunumbalik at sasamba sa inyo, sapagkat kayo ang naghahari at namumuno sa lahat ng mga bansa. Psalm 22. Napakaganda po ng Psalm kasi yung itong particular na Psalm na ito ay Messianic Psalm. Talagang solid na solid. Now, yung unang teaching po natin, our biblical hope is focused on the resurrection of the Messiah. Ang pag-asa po natin, dahil ang Panginoong Jesucristo nagsimula ng growing kingdom, nagsimula po yan nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo. At right after the resurrection, doon nagsimula yung paglago ng kanyang kaharian. Kasi yung resurrection niya ang katibayan na lahat ng mensahe niya totoo, na talagang galing siya sa Diyos. Now, yung mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, they were the ones who shared the gospel to all nations. At lalago po yan. So yung biblical hope po natin, nakafocus yan sa resurrection of the Messiah. Yan po yung beginning point of new creation. Kaya lahat ng napag-isa sa Panginoong Jesucristo ay bago ng nilalang. No? If anyone is in Christ Jesus, is a new creation. Bakit? Kasi nung nag-resurrect si Jesus Christ, that's the beginning point of renewal of all things.
the beginning point of restoration, the beginning point of redemption, the beginning point of new creation. Kaya tayo yung new creation dito Nagsisimula hanggang sa ma-perfect na yung mundo. Pero yung new creation pumasok na dito sa history ng sangkatauhan nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo. Now, our biblical hope is focused on the resurrection of the Messiah and His growing kingdom. Yung paglago. Resurrection at paglago. Now, nasan sa talata yan sa Psalm 22? Now, yung Psalm 22, kaya napakaganda nitong salmo na ito ay patungkol sa paghihinagpis ni Haring David. But at the same time, nung sinusulat niya yung salmo na ito, yung banal na spirito nasa sa kanya. At ang sinusulat niya dito, prophecy patungkol sa Messiah. Kaya nga itong salmo na ito, makikita niyo dito yung buhay ng Panginoon, yung kanyang suffering, pagdurusa doon sa cross, yung detailed description ng pagdurusa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross, nandito sa Psalm 22. Dito mo rin makikita yung resurrection ng Panginoong Jesucristo. At dito mo rin makikita sa Psalm 22 verse 27 to 28, anong mangyayari after the resurrection. At sabi rito, after the resurrection, maaalala ng tao ang Panginoon, sila'y manunumbalik at sasamba sa Diyos, at siya'y mamumuno sa lahat ng mga bansa. Etong Psalm 22, 27 to 28, eto yan, after the resurrection. Kaya, pasadahan nga natin konti, Sabi rito sa verse 1 pa lang, alam mo na agad kung bakit siya messianic. Psalm 22 verse 1, sabi rito, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Si David yung nagsusulat, pero ang Santong Espiritu ipinapahayag na yung mangyayari sa Messiah. Kaya nung Panginoong Jesucristo, nandun siya sa krus, ito yung sinigaw niya Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It's a detailed description of what happened to Jesus on the cross. Kaya nasa krus ang Panginoong Jesucristo, Psalm 22. Kung ano yung nangyayari sa Psalm 22, yung nangyayari sa kanya dito. Hanggang sa mamatay siya, hanggang sa mag-resurrect siya. Dito sa verse, siguro mga 22 na. I will tell of your name to my brothers. Yan, patungkol na sa resurrection ito. And verse 27, ito na yung resulta ng resurrection. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. All the families of the nations shall worship before you. For kingship belongs to the Lord and He rules over the nations. Napakaganda yung buong Bible talaga, buong Old Testament is a promise of redemption. Kailangan makita natin yun na yung Old Testament from Genesis to Malachi, it's about the coming of the Messiah, coming of the Redeemer. At yung New Testament is about Jesus Christ the Redeemer, dumating na siya. At ito yung magiging resulta hanggang sa makompleto yung project ng Diyos na redemption sa second coming ng Panginoon. Unang puntos pa lang, no? So, bilisan natin kasi we only have 15 minutes. Number 2, the Messianic Psalms expect all the families and nations of the world to bow down before the Messiah. Ang linaw dito, all the nations will turn to the Lord, all the families of the nations shall worship before you. Kaya talagang vast majority of the world's population, majority ng populasyon sa mundo, time will come, sasamba sila sa Diyos. That's the future of the world. Napakaganda ng Bible. Kailangan lang natin makita, mabasa, kasi sa totoo lang po, wala masyadong nagtuturo ng ganito, kagaya ng tinuturo ko. Panoorin niyo sa Quent Theology yung history niya, no? Pero yung tinuturo ko ngayon, ito yung majority view long time ago. Nung bago pumasok yung 19th century, no? Yung may nagkaroon ng maraming mga conspiracy theories, sinamama ng World War I, World War II. Akala ng tao pasama na ng pasama yung mundo. So, the Messianic Psalms expect all the families and nations of the world to bow down before the Messiah. Anong pagbabasihan mo ng pag-asa? Nakita mo naggera sa mundo o yung sinasabi ng banal na kasulatan na all the families of the nations shall worship before the Lord. Ako, ang basihan ko, Biblia. Kahit magkagera pa yan, World War III, World War IV, maniniwala pa rin ako sinasabi ng Biblia na mauuwi yan sa kapayapaan, mauuwi pa rin yan sa paglaganap ng Ebanghelyo hanggang sa mapuno pa rin yung mundo ng mga taong dumadakil at sumasamba kay Yahweh. Ba't pa ako naging Christian kung ang pagbabasihan ko ng pananampalataya nangyayari sa mundo at hindi yung sinasabi ng Biblia, di ba? Now, number 3,
The Great Commission is based on the promise of redemption. Na ang Panginoong Jesucristo, nung binigay niya yung utos niya na disipulo yung lahat ng mga bansa, base yun sa promise of redemption. Sa buong Old Testament, nakabase yun. Simula pa lang sa Genesis, nakabase na yun. Yung intention ng Diyos sa original design niya, nung create niya yung si Adan at Eva, magkakaroon ng mga bansa, nasasamba at luluhod at maglilingkod at umiibig kay Yahweh. Yun yung basihan niya lahat dyan. Kaya nung sabi niya, disipulo niya lahat ng mga bansa. Basically lang sinasabi ni Jesus Christ, ibalik niyo sila sa original na intention ng Diyos. Tuparin niyo yung promise of redemption. Kayong sinusugo ko, samsamin niyo lahat ng mga bansa, gawin niyo silang mga alagad ko. Pakaganda, no? Yan yung Biblia, positive. Kaya dapat tayo maging mga optimistic din. So, ilan lang sa mga application, mabilis lang na. Number 1, do not believe that the world is getting worse and worse. Isang pangit na nangyari yan sa theology natin, no? Especially dito sa Pilipinas. Nagkaroon tayo ng paniniwala na yung mundo natin pasama ng pasama. As if God is not working right now. As if God is not rescuing His creation. Do not believe that the world is getting worse and worse. Pero I'm not forcing you, no? Bahala kayong paniniwala ninyo. But ito yung sinasabi ko na biblical. The world is getting better and better because of the expansion of the kingdom of God. Because of the expansion of the gospel. And history says that the world has become better. Bumuti na yung mundo. At patuloy na bubuti yan habang sinasakop ng Diyos ang lahat ng mga bansa sa mundo. Number 2, do not fall into the trap of conspiracy theories. Maraming mga conspiracy theories, mga kuro-kuro, mga katang-isip. Napakadami niyan. Sa YouTube, sa Facebook, na ito na, huling panahon na ngayon, andito na yung Antikristo, yung nanggigera sa Israel, Palestine, malapit na yung, saka yung mga microchip, alam mo yung paranoia, nagiging paranoid yung maraming mga Kristiyano dahil sa mga conspiracy theories. Huwag po tayong mahulog sa mga ganung patibong. Magbase tayo lagi sa Biblia. Conspiracy theories kasi dadampot lang ng mga talata yan sa Bible eh. Pero yung inaral mo talaga, walang ganon. Number 3, diligently study the Bible in light of His redemptive work. So, imbis na maniwala ka sa mga conspiracy theories, alamin mo ano yung kabuuan ng Biblia. Para makita natin, punong-puno pala ng pag-asa yung mundo natin. Tingnan mo, ang ganda-ganda, creation, fall, nahulog ang tao, lahat ng mga bansa sa kasalanan, nagrebelde sa Diyos, pero may promise of redemption. Yung redemption na yan, merong promise, merong panimula, sinimula ng Panginoon gawin yung kanyang pinangako. Yan ay lumalago ngayon at kukompletuhin niya sa second coming. Napakaganda ng Bible. So we diligently study the Bible in light of God's redemptive work. In light of who God is, He is our Redeemer, not our destroyer. Kasi kung destroyer siya, paniwalaan na nga lang natin na susunugin ng Diyos yung creation. Kasi hindi naman yung sinasabi ng Biblia. Mali-mali lang yung marami nating interpretasyon patungkol dyan. So let's diligently study the Bible. Pag pinag-aaralan natin yung Bible, hindi dapat tayo naliligaw. Alam natin yung kabuuan ng Bible. Base yan sa redemption, sa pagtutubos ng Diyos. Kung tutubusin ng Diyos yung mundo, bakit niya susunugin, di ba? Hindi ganun yun. Ang nangyayari po dito, renewal, restoration, redemption, healing. Yan po ay base sa katangian ng Diyos. Kasi yung Diyos natin, naghumahatol, totoo. May paghuhusga ang Diyos. Pero yung Diyos natin, He's not like Shiva, yung Diyos ng mga Hindu, na pupunta rito tapos wawasakin yung mundo, no? He's not like that. So, let's diligently study the Bible in light of His redemptive work. Kapag ganito yung kabuuan ng Biblia na nakikita mo, pag nagbasa tayo ng Bible, hindi tayo malilito. Hindi tayo maliligaw. Now, para po sa ating discussion, why should we believe that time will come, the majority of the world's population will become followers of Christ? Again, kung meron kang kapitbahay dyan na Kristiyano or sa neighborhood mo walang Kristiyano, someday mapupuno ng Kristiyano yan. That's the future of the world. Sabi po sa mga talatang ito, all the families of the nations shall worship before you. Mga pamilya, mga angkan ng mga bansa, sasamba sa tunay na Diyos. Hindi sasamba sa kung kanino man, kundi sa tunay kay Kristo po. Para po sa ating panalangin, usapin natin si Lord. Father, thank you because the future is positive. Pagpasalamat natin sa Panginoon.
It says in your word that after the resurrection of the Messiah, the families of the nations shall bow down before Jesus. I believe in your holy word. I believe in this hope. Please let me play my role as a Christian. Use me mightily for the expansion of your kingdom here on earth. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating panalangin na nakita natin may ginagawa ang Diyos. Magpagamit tayo sa ginagawa ng Diyos dito sa mundo. Maging willing and available tayo sa misyon ng Diyos. Kapag naging parte tayo ng Great Commission, nagiging parte tayo ng work ng Diyos na pagtutubos. So yan po ang dalangin ko na idalangin natin. Now, kung meron po ay natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo po sa comment section right below this video and don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.